So, ayan, meron tayong isang pasyente kanina, ating na-vlog, no? Si RAV4 na hybrid. Yan, ganda yan, RAV4 na hybrid. So, reveal lang natin siya. Ano ba yung pagkakaiba ng RAV4 at saka RAV4 hybrid. So, ang RAV4 hybrid, so gumagamit na siya ng ng electric. So, ipakita ko na lang dito sa video yung pagka-electric niya, no? And then si RAV4 na yung RAV4 lang talaga, so poly na ano lang talaga, nagko-consume talaga siya ng gasolina, no? Si RAV4 na hybrid, so gumagamit siya ng electric, di ba? Ang galing. So, yung RAV4 lang talaga, ang use na ginagamit nating filter doon ay papel, no? Element, yung tinatawag namin na element. Pero ngayon si hybrid, ginagamit niya ay bakal na. Ginagamit ni Toyota Vios, Toyota Camry, yan, Toyota Corolla, ginagamit ngayon yung RAV4 yan, yung mga bagong labas ngayon yung mga hybrid. No, yun ang ginagamit na gagamitin natin sa kanyang filter. So ano ba yung pagkakaiba ni hybrid na Toyota, kagandahan ni Toyota hybrid, no? Si Toyota hybrid, ang gandahan niya, from 0 km, pag tumakbo ka, 0 hanggang mag 90 km ka, so ang kinokonsumo mo, hindi ka kumukonsumo ng gasolina. Kumukonsume ka ng electric, no? Pag nagpas ka na ng 90 km, doon lang magpapaksyon si injector natin, ayan, yung gasolina. Doon ka na magko-consume ng gasolina. So, para sa akin, no, para sa akin, so napaka-friendly niya sa environmental natin, sa ating mundo, ayan. At syempre, pangalawa, syempre sa gasolina. Kasi ang gasolina, alam mo natin, tumataas yan eh, hindi naman bumababa ang presyo ng gasolina, no? So, okay yan. Kaya saludo tayo kay Toyota. Yan, sa mga engineer ng mga Toyota. So, magaling. Magaling. Talagang grade 2 dyan, 10 talaga, no? Magaling talaga siya, no? So, ngayon, kung may mga ganyan kayong sasakyan, so huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot mag-chainsaw niyan. So, wala siyang pagkakaiba. Kung meron kayong mga manual na sasakyan, so, ganun lang pag-chainsaw niyan, no? Hindi kagaya talaga ni si Tesla, nakakita na tayo pero hindi pa tayo nakahandle niya dito sa workshop. So, hindi naman tinitingin sa Tesla eh. Kasi nakapuli, talaga, electric talaga yan, no? Pero meron kami sa itong kumpanya namin, meron kami talagang binebenta ng mga tutor, ng mga poly electronic. So, hindi namin na-handle yun. So, ibang shop yun, no? So, ayan, balik tayo kay RAV4, no? Si RAV4 talagang mapapawaw ka. So, ganda yan. Tsaka yung kahay niya, yung body niya, kung ano yung unang RAV4 na ganun ang itsura niya. Mags niya, sukat ng gulong, mga disc brake niya. Ang binago niya lang yung ito lang. Yan, yung may bilog na yan. Yun lang ang binago niya doon. Yan ang nakita ko lang doon sa pagkakaiba niya. Kaya magaling yung mga niya. So, the best yan. At siyempre, ang concern pa natin doon ay yung alam naman natin ang usok ng sasakyan ay nakakasira ng ozone layer natin yan, no? So, siyempre, tayo yung present ngayon, natin for the future, sila yung pag nagkamali tayo ngayon, so hindi natin ingatan ang mundo natin, sila yung magsha-shopper, no? Sila yung makakano. Kaya magaling talaga. So, siguro nag-gets nyo yung ibig ko sabihin. Medyo malalim na yung ko. Ayan. Siyempre, ang inano ka, siyempre, usok na sasakyan, maaaring makasira tayo. Masisira natin, unti-unti natin makisira yung ozone layer natin. So, pag nasira natin yung ozone layer natin, so, diyan napapasok yung init. No? Init. So, darating yung panahon, yung mga anak natin, yung magiging anak natin, sila yung maaaring mag-shopper, no? Kaya magaling yung mga yan. At least ngayon pa lang, nagagawa na ng paraan yan. Napaka-friendly pa ng sasakyan na RAV4 yan.
Yan. Siyempre, saludo tayo niyan kay sa mga gumawa yung mga engineer ng Tesla. Yan, magagaling yan. Mga Tesla talagang fully electronic yung mga yan. Tsaka sa mga Toyota. At saka kay Hyundai. Si Hyundai naglabas na rin ng ganyan. Mga hybrid.